Good morning everyone. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. So kayo, anong masasabi niyo tungkol sa isang teacher na nag-viral nang habang naninermon siya sa kanyang mga estudyante, naka-live siya sa isang apps sa TikTok. So anong masasabi niyo doon? Ako, kung tatanungin ako, hindi ko kakampihan si teacher, hindi ko din kakampihan ang estudyante niya, ang mga estudyante niya. So nasa middle lang ako. So unang-una sa doon tayo sa mga estudyante. Ang mga estudyante kasi ngayon, kahit hindi mga estudyante, mga kabataan ngayon, napakatigas ng ulo talaga. Hindi mo makukuha sa magandang pakiusap. Kaya minsan, nauubos na kahit parents ka pa, talagang maiinis ka kahit galing pa yan sa iyong sinampupunan, sarili mo pa yung dugo, hindi mo maiwasan talagang magmura dahil sa katigasan ng mga ulo ng mga batang ngayon. So, kaya yung ginawa ni teacher, tama lang yun, na dinidisiplina niya, part of discipline yun. Kasi ang mga guro, pangalawang magulang yan sa loob ng paaralan. So, sila yung pangalawang magturo ng kabutihan sa mga estudyante. So tama lang yun. Kasi kahit siguro ako, kung akong magiging teacher, magagawa ko din yun na mapagsigawan sila, mapagsabihan sila ng ganun. So, walang perpekto dito sa mundong ito. So, ganun siguro ang bigat-bigat ng ginawa ng mga estudyanteng yon. Kaya siguro na napuno na si teacher, kaya ganun yung mga nabitawan niyang mga salita din, ang bibigat din. So, ayan. So, hindi natin pwedeng husgahan si teacher. Kasi ang mga kabataan talaga ngayon, talagang napaka talaga. Ewan ko na lang, kahit masaktan mo pa yan, kahit kailang palo mo yan, kahit ano pang mga masasakit na salita niyan, talagang hindi tablan ang mga bata ngayon. Kakaiba talaga. So, dito naman tayo sa teacher. So, si teacher din, may mali. So, yung mga binitawan niyang mga salita, syempre ang bibigat, ando na yun. So, inaano natin yun na okay lang yun, part of discipline yun. Pero, doon ang concern ko din, doon tayo sa bakit kasi, kung maninermon siya, kung gusto niya matuto yung estudyante niya, kung gusto niyang makapagpalabas ng kanyang saloobin, bakit kasi nag-live pa siya sa TikTok, 'di ba? Isa din na dahilan kung bakit na ba siya ay doon, kasi nagla-live siya. Kung maninermon ka, gawin mo sa maayos na pamaraan. Kasi nag-live siya sa TikTok on that time. Kaya nga siya na viral siya. At tapos, isa pa ito. Ang kasi, sa pagkakaalam ko kasi, ang teacher kasi parang bawal sa kanila din yung yung nakasipig ka or naka-live ka something, naka-live ka na habang nasa class hour, di ba? Kahit saan pa sigurong establishment or company na nagtatrabaho ka, time sa pagtatrabaho mo, bawal ka sigurong gumagamit ng CP, di ba? Kahit kami dito katulong nasa ibang bansa, kapag time hour namin ng trabaho talaga, bawal yung CP. Pinagbabawalan kami niyan. Kahit saan siguro. So, isa din yun sa mali niya. So, ang DepEd ba, inaalaw ba ang mga teacher na magla-live habang nasa classroom sila, nasa classes sila? 'Di ba? Parang din, may mali din si teacher. Tapos doon din ako na sa yung sinasabi niya doon sa video na ako nang nagsasabi sa inyo, wala kayong mararating. 'Di ba? Masakit din 'yon. So, parang kasi, parang mabigat kung ikaw parents, kaya ano kayang mararamdaman mo doon, no? So, syempre parang masakit talaga 'yun. Tapos yung sinasabi niyang marami siyang sinasabi doon.
ugaling squatter, tapos ang pinakamabigat na sinasabi niya doon talaga, yung tinatandaan ko sa video niya, yung sinasabi niya na ano, ah binitiwan niyang salita na ah, wala kayong puwang sa mundo. Ayun, 'di ba parang ang bigat-bigat ng salita niya yun. Wala kayong puwang sa mundo. So, anong ibig sabihin niya? So, alam naman natin ang tao, lalo na mga kabataan pa yan. So, mahirap din nating compare ang kabataan natin noon sa kabataan ngayon. Noon, ang mga kabataan noon, siguro, dahil hindi pa saway, dahil hindi hubog sa gadget. Ngayon, ang mga kabataan ngayon, hubog sa gadget na, kaya ang titigas ng mga ulo, di ba? Hindi na natin sila makontrol sa bagay na iyan kasi kaya hindi natin pwedeng i-compare ang mga kabataan noon at saka ngayon. Magkaiba noon at saka ngayon. Kaya kahit anong gawin mo pa yung pagdadak-dak-dak niyan, wala ka talagang magawa. Kasi hindi mo yan, kung ganyan ang ugali ng bata, hindi mo talaga yan maitutuwid. Na, kung pamilya nga yan, di ba? Kung halimbawa, pamilya nga niya, hindi itutuwid siya, how much more na ikaw guro magtutuwid sa kanya? Siguro naman hindi mo yan kayang i-handle. Sa kung anong kaya mo lang, kasi teacher ka, sa kung anong kaya mo lang magawa, pero wag kang lalampas doon siguro. Kasi parang ang bigat kasi. So, sa pagkakaintindi ko lang ng kasi wala kayong puwang sa mundo. Parang anong ibig sabihin niya? Walang puwang na mabuhay sa mundo, or ano ba yung ibig sabihin niya doon, di ba? Parang mabigat. Kahit siguro ako nanay, siya yung advisor ng anak ko. Siya yung handle ng anak ko. Parang masasaktan din ako noon sa na yun, sa term na pagsasabi niyang wala kayong puwang sa mundo, di ba? Parang ang bigat-bigat din. Pero syempre naman, hindi natin pwedeng husgahan si teacher. Baka nga lang, may siya, kumbaga sinasabi nating dinaramdam or something, may sarili siyang problema, 'di ba? Hindi natin alam, baka may personal siyang problem. Tapos nagkataon na nasa school siya, tapos pasaway sobra ang mga bata, so yun yung napagbuntungan niya ng galit, 'di ba? O di kaya eto din pagkakaintindi ko, baka sa akin lang, opinion ko lang to at saka analyze ko lang ito. Baka naman kasi scripted lang yun for the content, di ba? For the content lang niya yun. Actually, wala talaga sa harapan yung mga bata. So, ginagawa lang niya yung content. Kasi parang wala naman sa video, parang hindi naman halatang wala namang mga batang imik ng mga bata sa classroom, di ba? Baka nga siya lang yung nagsasalita doon, scripted lang yon, ginagawa lang niya for content yon. So, eto lang masasabi ko, for content man yon or scripted, totoo man yon o hindi, dapat din hindi lang ang teacher, hindi lang ang teacher na hindi lang ang estudyante ang dapat ng boundaries nila, dapat si teacher din, both side, di ba? Dapat alam din ng teacher ang boundaries niya, katulad ng nangyari sa teacher na yon, nagla-live siya habang naninermon siya ng kanyang mga estudyante. So, di ba? So, dapat alam din niya na nasa classroom siya, kung totoo man yun. Pero kung hindi man yung totoo, for content lang yun, scripted yung lahat, di, okay lang. Pero kung totoo man yung ginagawa niya, na nagla-live siya, na ninermon habang naka-live siya, on class siya, ay mali rin yun, di ba? Hindi naman siguro inaalaw ng DepEd ang
habang yung mga teacher na habang nakaklase, on cam sila, naka live sila, kung 'di ba? 'Di ba bawal 'yun? Kahit saan naman sigurong company ka nagtatrabaho, pinagbabawal ho talaga ang cellphone. So ayun lang yung ko, yung opinion ko sa tungkol sa teacher na nag-viral na 'yun. So mga nanay, wag din natin, mga netizens, mga nanay, wag nating husgahan si teacher. Dahil ang teacher ang pangalawang nanay, tatay sa school. So, ayan. So, good luck and God bless.